6 na araw akong wala sa farm. Anong nangyari sa mga alaga ko? So ito yung ating kambing. Bravo. Dasim bara, kitang-kita na. Pwede na siyang mambaba. Oh. Kumusta ang mga alaga nating mga manok na ginugrow at pinapaitlog? Baka, kambing, baboy, at ang lettuce. Simulan natin sa feeds. I-check natin kung marami pa tayong mga feeds para sa ating mga alaga. And so far, well-stocked ang ating mga feeds kaya hindi pa tayo mapapagastos in the next 2 days. Yes, 2 days lang. Yung ating batch 30. Yeah, malalaki na sila pero pasok pa rin tayo dito. At ang good thing dito sa ating batch 30, mula nang dumating sa atin siya nung around end of February, wala pa tayo nailista na mortality, which is a very good thing. So ngayon, nakaano na sila. Starter feeds kasi malalaki na sila. Ngayon sila ay nasa 5 linggo na. Kasi 2 linggo na sila dito. 5 linggo. Subulok. So itong mga manok natin, puro D109 to, saka D853. So dahil on red, saka ito, D109, dominant black. So may ilan tayo BPR do, pero yun ay mga lalaki. So lahat ng ating mga babae ay, yan. Itong dalawang to. D853 at D109. Yan o. Wala tayong mortality, walang mahinang manok, pero meron lang isa dyan. May birth defect. Yun, nakita ko kagad. May defect siya. Ay, meron pala siya. May tumor. Tatawagin natin siyang si Pilar. Si Pilar. Ang manok na pilay. Okay. Punta tayo sa ating batch 30. Malapit na ma-dispose yun. Check natin. Okay. Dito tayo sa mga tandang natin sa batch 29. Malapit na rin ma-process to. Okay. Dito, ilan nga dyan po nito? 35. 30? 35 dito. 35? Ano ba? Siguro ito mga ano na to, mga 2 kilos na itong mga tandang natin ito. Ang lalaki niya, pupula ng palong. Kaya ito yung ating asul na manok. Saka nakakita ng asul na manok pero mukha siyang gray, depende sa lighting, pero dominant blue ang tawag dito. Nalimutan ko lang yung alphanumeric code pero napakaganda ng timbang nila, 1.2, may 1.1 pa pero ilang linggo pa naman, 2 pa ata, so kaya pa nilang humabol. So bukod dito sa naiwan na tandang, okay naman dito sa ating batch 29. Ilagay muna natin ito sa organist bago natin hulihin yung mga nakaluwas. May bago kayo mga kasamahan. Tada! Liyo. Busy sila, busy. Pero nag-average tayo dito ng around 50 to 60. Okay, bago tayo dumiretso sa layers 1, daanan natin si John B. Para hindi na tayo lalakad ng malayo. Malapit na tong mga anak. Diyan, ang laki ng suso niya. Tapos yung tiyan niya, sobrang laki na rin. Kaya, matter of time na lang, 1 week, 2 weeks. Yun na lang ating hinihintay natin dito. At, you know, naglalamad na yung ano niya. Liguran niya. Kaya nga. Tiga! Ito. So ito yung ating kambing. Bravo. Dasim bara, kitang-kita na. Pwede na siyang mambaba. Oh. Susunduin. Hindi. Yo. So si Whitey, hindi na siya paldo, nakabukod na siya.
ng ating mga abiik. Meron na tayong candidate ulit dito eh. Yung. Tik. Hindi sila yung kasunod na malaki, yan. Alam na magiging hatol niya sa susunod na okasyon. Ito. Alam na yan. And then, nasa yung mga inahin? Oink, 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 oink. Kaya, mga ano na ulit yan, oh. Mga busog. Yung dalawa. Ba! Kaya, nagre-relax yung isa, oh. Buhuto. Sa lalim niyan, Buhuto pag gumulo. natungtungan. Ayan, mga busog na yan. Napag-jackpotan na uli yan ni Whitey. Ang lalaki ng mga tiyan, oh. So, just a matter of time ulit. Siguro parang naka 1 month na silang nababhan eh. So, mga ano na yan, 3 months na lang. Kakabait na ulit tayo dito. Dito sa ating hydroponics, hindi na kami nagtatanim. Nag-last batch na kasi kami. Kasi ito yung mga condition ng ating greenhouse. Medyo dilapidated na siya. Hindi na ako nagpatanim kasi ang assumption ko kasi sa susunod na bagyo, for sure, dadapa na itong aming greenhouse. Kahit anong gawin namin dyan, pag dito tumumbok yung bagyo, dadapa at dadapa ito. So masasayang yung mga tanim natin. So kung kumpleto yan, sayang yon. So ang plano ko kasi dito, doon na sa bagong farm ang magtatayo ng bagong greenhouse. So kung mag-ooperate ulit tayo ng hydroponics, doon na. Yan. So gumagana pa naman yung ating motor, okay naman yung tangke natin. Yung system, mailipat natin yan. Ang kailangan lang natin ay bagong greenhouse talaga. Di ba plan ako ng bagong greenhouse doon sa gilid sana nito na bakal, kaso hindi ko na tinuloy. Kasi nga, that time nakabili ako ng lupa, kami ni Jay. So hindi na namin tinuloy para doon na yung mga bagong structure. So yun, kaya tumigil na kami sa pag-alaga ng mga lettuce. So pero soon, magkakaroon ulit tayo niyan. So yan, ang update dito sa mga alaga namin dito sa farm. Generally, okay naman sila pero may kailangan lang panggawin na konti. Pero at least okay na okay sila. And yun lang.